Hello guys! A day in my life as a 29 years old content creator, Shopee and TikTok affiliate, a full-time mom with 4 kids. So ayun na nga mga mi, dahil nga may pasok ang Ate Faith ay nagkikilos na nga siya ng sarili niya. Abay may bago na nga siyang favorite spot. Diyan na nga siya kumilos dahil nga dun siya natingin sa may nilagay kong ang salamin. Model yarn. Pinababayaan ko na nga lang siyang kumilos mag-isa dahil marunong na nga siya. Pagtapos niya ngang magbihis ay iipitan ko na nga siya. Nakasimangot pa nga siya dyan dahil wala pa nga siya sa mood. Abay napakahirap ba naman kasing gisingin, mauuna pang magising ang mga kapatid bago siya. Na para bang yung mga kapatid niya ang papasok sa agang magising. Tamad pa nga siyang bumangon nang ginigising ko nga dahil antok na antok pa nga daw siya. O partida, maaga pa natulog yang kagabi. Na para bang pagod na pagod siya sa buhay niya. Hindi ko nga alam kung anong gagawin kong ipit sa kanya kaya ganyan na nga lang ang ginawa ko para hindi na nga ako mahirapan. May balak pa nga sana akong gawin dyan pero nga nagising na ang bunso at nag-iiyak nga siya kaya minamadali ko na ngang ipitan ng Ate Faith. Abay tignan nyo naman ang mukha ng Ate Faith dyan na para bang may babanatan siya dahil nakasimangot. Bago ko nga siya ipitan ay nag-apply na nga siya ng vitres para nga mabilis na nga lang masuklayan. Dahil nga alam niyang ayaw ko na may sinusuklayan akong sabit-sabit. Kaya nga bago siya nagpaipit sa akin ay naglagay na nga muna siya ng vitres para hindi na magsabit-sabit. Abay tignan nyo naman ang eye bag niya dyan na para bang puyat na puyat siya lagi. Dahil nga nagising na ang bunso ay minadali kong ipita ng Ate Faith at binuhat ko na nga agad siya dahil sobrang ang magwala na para bang sinasaktan siya kung makaiyak siya. Binuhat ko na nga agad ang bunso dahil baka magising pa nga ang Daddy Aldrin. Ginigising ko na nga lang ang Daddy Aldrin kapag aalis na nga sila ng Ate Faith at tapos nang kumilos ang Ate Faith. Pagdating naman nga ng alas 8 ay eto nga ang bunso at ang Ate Ana ay naghaharutan nga. Morning lambingan nga silang mag-ate. Paganyan-ganyan lang ang Ate Ana pero nangungurot siya ng palihim dahil sa gigil. Dahil wala ngang pasok ang Ate Ana at Kuya Adam ay pinagawa ko nga sa kanila yung pinapagawa ng teacher nila. May kailangan nga silang sagutan sa libro at pinagawa ko na nga agad sa kanila to pagkaligpit namin ng higaan. Abay nanggugulo pa nga ang batang makulit dyan na parang gusto niya ring magsulat. May mga hindi pa nga kayang gawin ng Ate Ana kaya nga tinututukan ko nga siya sa dapat niyang gawin. Ang Kuya Adam naman nga ay medyo may alam-alam na sa mga bagay-bagay kaya sinusolo niya nga lang gawin. Hindi nga mapirmi ang bunso dyan dahil nga may mga gusto nga siyang pakialaman. Hindi ko na nga rin siya mabitawan dahil nga kusa na nga siyang lumalabas. Na para bang galang-gala na yan siya. Ginulo niya na nga yung mga gamit ng Kuya Adam dyan. Kaya nga pinagdadampot ko at pinaglalagay ko na nga sa tabi ng Kuya Adam dahil baka nga magkanda bali-bali pa ang mga colors. O partida, may mga nilalagay na akong laruan sa harap niya, ayaw niya pa rin talaga. Gusto niya talagang mangialam sa ginagawa ng ate at kuya niya. Pagpasensyahan nyo na nga ang buhok ng Ate Ana dyan dahil hindi pa nga nagsusuklayan dahil tinatamad nga siya. At tignan nyo naman nga ang bunso, gustong-gustong umakyat sa lamesa. Ayaw niya pa rin talagang tumigil sa panggugulo sa ate at kuya niya. Hindi na nga malaman kung anong gustong gawin itong batang to, sobra ng panggugulo. May pagtingin pa nga yan siya sa camera at may pagdaldal pa nga yan siya na para bang may kinakausap siya. Sobra na nga ang gigil niya dyan at panaydaldal na nga siya. Nauna ngang nakatapos ang Kuya Adam kaya nga sinabihan ko na turuan niya nga ang Ate Ana dahil hindi nga alam ang gagawin. Ay mas matapang pa nga sa kanya yung tinuturuan niya. At tignan nyo naman nga tong batang to, may pag-akyat pa nga sa lamesa at umaangat pa nga ang paa niya. Pakayabang ba naman na para bang kaya niya nang umakyat? Pag may gusto nga siyang gawin ay talaga naman ngang pinipilit niya ngang magawa. Hindi nga siya papayag na hindi niya magawa ang gusto niya. Magwawala pa yan siya pag hindi niya nagawa.
Pagdating nga ng hapon ay tumambay nga kami ng bunso sa labas dahil wala nga kaming magawa sa loob ng bahay. Dahil nag-spray nga rin ako at maraming lamok. Habang nakatambay nga kami ay nagulat nga ako dahil marunong na nga ang Ate Faith mag-skate. Napakayabang niyan siya. Yun lamang po for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!